Okay, tuloy pa tayo. I guess. So, moving forward, napakita ko na rin ito sa inyo last time, kung paano napoproduce yung AC. So, AC waveform, this is the simple AC generator. Suppose we have two poles only, the north and south pole. Pag mayroong ganyan, kunyari permanent magnet yan, we have the magnetic lines of force coming from north to south. Ano po? Invisible, although hindi nakikita, kailangan natin paniwalaan. And then, kunyari, ay meron tayong single turn of wire, the ends of which are connected to slip rings, individually. And then, meron siyang carbon brushes na naka-attach sa kanila. And then, we have here the load. Dito nilalagay natin. So, once this conductor rotates, may cutting of flux na mangyari. May induced voltage dito, may induced voltage sa kabila. They will add each other. So, dahil meron siyang nakakabit na load, may voltage rito, closed loop yan, current will flow. So, dahil ito ay, buo, hindi split, slip siya. So, there will be a time na north ang ikakat niya, and then there will be a time na south. Kaya papalit-palit yung kanyang polarity. Okay po? Kaya AC ang mabubuo niya. So, here is the generation of AC voltage. So, kunyari, this time, ang moving ay yung permanent magnet. Kanina po, mapapansin rito, ang moving ay coil. Either of the two, kung nagro-rotate man yung coil o nagro-rotate man yung permanent magnets, parehas lang yun, basta may cutting of flux na mangyari. Okay? So, dito, fixed ang coils. Ito siya. Ang moving naman dito ay ang permanent magnet. So, may north and south tayo. So, again, pag nandito siya, kunyari, wala pa siyang flux na nakakat, zero ang output. Pag inikot natin, ang amount of flux kasi ay hindi pare-pareha sa area. Mas marami ang flux sa sentro nito. Sa mga gilid, konti lang, halos wala dito sa part na to. Kaya zero. So, pag ito nag-move na, may cutting of flux dito, same here. It adds kung ano man yung napoproduce dito sa kanalisan. Hanggang sa tumapat ito sa gitna, yun yung maximum ang kanyang voltage generated. So, ito yun sa part na yun. Then, paglagpas niya, pababa naman, nandito na siya sa kabila, magiging zero. Okay? So, ito yun. Ito na yung mga movements nila actually. Ito yung pag-move niya, pag-move na naman uli. Pag-move na naman uli, ito naman. Ito. So, kung kanina, ang nag-cut dito ay north, this time ang magka-cut ay south. Kaya imbis na positive, negative cycle naman siya. Okay? Hanggang sa ito ay bumalik doon, magiging zero na ulit siya. And it repeats its cycle. Paulit-ulit. Ano po? Kasi paulit-ulit lang naman ikot niya. So that is how AC voltage is generated. Okay po. So, yung isang kumpleto ng north at south or positive and negative ng cycle, we call it one period. So, ito yun. So, kunyari, 2 poles lang yon. Ang isang buong ikot nun ay 360 degrees. Ano po? So, ito siya. 0, 90, 180 to 70 to 60 degrees. And that is one period or T ang symbol niya. In radian measurement, that is 2 pi. Okay? So, yun. So, meron tayong mga, ano ba to? Equations of instantaneous values of voltage. When you say instantaneous, at any instant, here, nagbabago. Okay? So, ito yung una na formula. E equals E sub M sin WT. E sub M here is the maximum value. Ito yung tinutukoy or peak value. So, sin of WT. W is radian measurement or angular velocity in radian. Ano po? And W is 2 pi F. Ito, sa baba. 2 pi is constant. F is the frequency. So, sa atin sa Pilipinas, ang frequency natin ay 60 Hz. Ano po? What does it mean? Or 60 cycles per second yun. Ano pong ibig sabihin ng pala yun? Baka meron silang ma-share kung ano ibig sabihin ng 60 Hz na frequency natin. You may raise your hand po. Okay, wala naman. So, proceed tayo. When we say 60 Hz, Hertz is cycles per second.
Ibig sabihin, 60 cycles per second. So 60, kung ito yung 1 cycle, this is 1 complete cycle. Ano? Ibig sabihin, sa isang segundo, 60 na ganito ang ginagawa na alternations ng AC. Okay po? 60 na ganyan. So napakabilis yan. At kung titignan natin, there are times na 0 yung voltage mo. Ito, 0, 0, 0. So maraming 0, maraming times na nagsisiro. Pero hindi nyo na po yan napapansin na namamatay yung ating ilaw, electric fan, and many more. Ano po? Bakit? Dahil napakabilis po niya na nakasaglit lang na 0 siya. Kaya hindi nyo na magawa ng electric fan na mamatay pa or ng ilaw na mamatay pa. Dahil sa sobrang bilis. Okay? So yan po yan. So again, E sub M sin omega t. The other formula is E sub M sin alpha. Alpha is degree measurement. Ano po? So ito yung mga to. Sin 0. Kung halimbawa, sin 0. Sin 0 is 0. Okay? Times E sub M. So 0. Ito yung tinutukoy. Alpha is 90. Sin 90 is 1. Times E sub M is simply E sub M. Meaning, this is the value. And that is E sub M naman talaga. E is equal to E sub M. Nasusundan po. Okay, thank you. So, yan. Again, time t here is in second. Ano po? Second, segundo. Ito nabanggit ko na. Nabanggit ko na rin to. Under formula here, we have equals capital B, then L, then V times 10 to the negative 8 volts. Ano po? So, B, malaking B, is a symbol for flux density. And the unit is lines per square inch. L is the length of the wire. Then, inches of course, para yung mga unit neto ay ano ba ito magkakaparehas para pag na-cancel, ang unit na matitira ay volts po. Then, velocity V is the velocity of wire with respect to the flux. Inches per second po ang kanyang unit. Okay? So, yan po ang mga formulas na mga basic. Now, we have also some terms related to alternating current. So, yung frequency, sabi natin kanina ay cycles per second. Now, we have this formula, familiar formula sa amin ito, no? F equals P times the N over 120. F here is the frequency. P is the number of poles of the machine, ano po? And N is the number of revolution per minute or RPM. 120 is constant. So, ibig sabihin, kung meron kaming frequency na 60, may given na number of poles ng makina na fixed naman yun normally, malalaman na namin kung ano dapat ang speed siya pagaganahin para ma-attain natin yung frequency na 60. Kasi malaki po ang epekto pagka ang frequency mo ay tumaas or bumaba sa iyong rated na frequency which is 60. Ano po? So, maaaring masunog yung makina because of overheating. Yan. Kaya napaka-importante na fixed ang 60 cycles. May mga deviation yan, 0.00 something o tumaas o bumaba pero halos 60. Next is period. So, T yun kanina. Yun yung 1 cycle, 1 complete cycle. Now, the relationship of period and frequency is this. T is the reciprocal of frequency or 1 over F. Also, F is 1 over T. Okay? And the angular velocity, ito siya, 2 pi F, meron yung kanina, or 2 pi over T because of this. Then sa sine wave, meron tayong iba-ibang mga value. Hindi ka mukha dun sa DC. Pag yun na yung value, yun na talaga. Wala nang iba. Dito may iba-iba. Meron kaming tinatawag na instantaneous value. Merong RMS value. May average value. Meron pang peak value, peak to peak value. Yung mga ganyan. Mga values. So, instantaneous value muna. Ito yung value at any time t. Ano po? So, iba-iba. So, pwedeng symbol ay V o kaya E. Pare-pares lang naman yun. Instantaneous value of voltage, E or V. And the formula is E sub M sin omega t. Na kanina, nakita ninyo? Or V sub M, peak value rin ang ibig sabihin na maximum value. Sin alpha yung nandun kanina, sin theta ito. Pares lang po yan. Okay, malilito. Alpha and theta are the same.
Isa lang tinutukoy niyan. And V sub M and E sub M are the same. Yun yung tinutukoy niya. That is for voltage. So, kung may instantaneous values tayo sa voltage, meron din sa current, ano po? We have I. That is equal to I sub M sin theta o kaya sin alpha. I sub M sin omega t. Okay? Then, so ito, nabanggit natin ito kanina. I sub M, maximum value of current. So, ito yung peak. So, binanggit na natin kanina yung pinakaibabaw no, pagka tumataas siya. The maximum value represented by V sub M or V sub P for voltage and I sub M or I sub P for current. Ano po? So, we have this relationship with the RMS value. Root mean square, yung RMS. Yung RMS value, yan po yung value na nasusukat nating mga voltmeter pagka sinukatan natin yung ating mga saksakan. Yan yung RMS. So, V sub M or V sub P is equal to the square root of 2 of the RMS. Ano po? So, ito siya. Or 1.414. Same thing with current. Yung peak to peak ay times 2 lang ng peak value. Kaya ito sila, no? 2 times square root of 2 of the VRMS. Then yung average value naman is the arithmetic average of all the values in a sine wave for one alternation or half cycle. So, kukunin mo yung kalahating cycle na positive. Then, kuha ka ng mga points doon. Siguro mga 100 points. I-add mo lahat yon. Then, i-divide mo yung 100. Meron kang average. Yan po ang ibig sabihin. Or, kung may value ka naman ng V sub M, that is equal to 0.637 of V sub M. So, kung current naman, 0.637 of I sub M. So, ito yung RMS. Ito yung nasusukat natin. Sabi natin, is the value of the sine wave at 45 degrees, which is 70.7% of the peak value. So, 0.707 in decimal of V sub M. Ano po? Same thing with I sub M, RMS. Then, meron pa tayong form factor kung tawagin. The ratio of RMS to average. So, kunyari, ang ating formula kanina ay ito. Ang average naman ay ito. So, pag divide natin to 1.11. So, since ratio lang naman yun, wala siyang unit. Also, with a peak factor, ratio lang din naman yan of the maximum over the RMS, and that is 1.4. So, yun po. Dito pinakikita na lahat yung mga sinabi kanina. Yung instantaneous, ito yung mga value rito, kahit anong value dyan. It can be positive, it can be negative, ano po, yung instantaneous. Yung peak value mula rito hanggang doon. Peak to peak, so times 2 neto mula rito hanggang doon. Tapos, yung RMS value, somewhere here, ang average mas mababa sa kanya ng konti. Ito. So, yun ang mga value ng AC na tinutukoy. Okay po. So, some self-assessments lang naman ito, no? So, siguro diretsuhin ko na dito sa may solusyon. So, for number 1, express its the following in hertz. So, una, sabi niya, 40 cycles in 4 seconds. So, 4 na complete cycle na nagawa niya sa 4 na segundo. So, ang ating hertz ay cycles per second. So, we simply divide it by 4 yung 40. So, that we have 10. So, 10 cycles per second or hertz. Ano po? Ito, ganun din. 80 cycles na nagagawa niya in 200 milliseconds. So, dapat ito in second. Ano? So, i-convert natin yung 200 milli. That is 0.2. 80 over 0.2 will be 400 hertz. Ito naman, 1,000 revolutions in 5 seconds. So, ang frequency po ay nagdedepende sa number of poles ng makina. Wala namang kasing sinabi rito. So, we assume na lang that this machine is a 2-pole generator. Kamukha nung pinapakita natin ng mga nakaraang discussions natin. Okay? So, yan. So, kung 2-pole yan, ang 1 revolution niya ay 1 cycle din. Ano po? So that we have here 1,000 revolutions in 0.5 second will be 2,000 hertz. Same thing here. 600 rotation. Wala naman sinabi kung number of poles. So, assume na 2 na lang. Kaya ang 1 rotation, 1 revolution din yon, 1 cycle. So we have 600 rotation per 60 seconds. 1 minute kasi 60 seconds. So we have
10 hertz. Okay? Next, ano naman ito? Express it to the following angular velocity in radians per second. So 2.5 kiloradians in 50 seconds. So we just simply divide. Kilo is 1,000 ano. Kaya ito na siya, 50 radians per second. Ito, capital M na malaki is mega. Mega radians. So million yan. 40 million in 10 seconds. So we have 4 mega radians per second or 4 million radians per second. Tapos ito, 60 hertz. So we have the formula W is 2 pi F. If you remember kanina. So 2 and pi are constant. F is 60 as given here. 2 pi times 60 will be 377 radians per second. Ito, ganun din, 10 kilohertz. So, papasok lang natin 10,000. We have 62,831.85 radians per second po. Ito naman, express each following periods in seconds. So, kanina, kung natandaan ninyo ang ating formula na pinakita, 1 period is the reciprocal of 1 over F or T is equal to 1 over F. So, kung aalamin natin yung ating 1 period dito, 1 over 500 will be 0.002 second. Yan yung kinukuhang time para makomplete yung 1 cycle. May positive, may negative. Ganon din dito. So, kilo is 1,000. 1 over 90,000. 0.00. Actually, hindi natin tuloy-tuloy kasi siya eh. Kinuha ko na lang yung first 4 na 1111. Second ano po. Now, in number 4, a voltage wave has an equation of V equals 170 sine alpha. Alpha po ito ha. Calculate the instantaneous values of voltage for the following angles. So, para makuha natin yung mga value rito, ipapasok mo lang itong mga angle na ito doon. Kaya ito sila, 170 sine 30, sine 60, sine 135, sine 30. So, dito muna sa una. At sine 30 times 170 yan, so 85 volts. At sine 60, 147.22 volts. At sine 135 is 120.21 volts. Sine 330 is negative 85 volts. So, kung titignan po ninyo, may positive values, may negative values. Okay, yan yung nag-alternate na yung direction ng current. Kaya alternating current siya. Hope nasundan po ang ibig sabihin nito mga to. Okay pa tayo? Andyan pa kayo? May I see reactions mo na? Sige, tuloy tayo. Number 5 tayo. Okay. So ito naman, a current wave has the equation I is equal to 21.2 sine alpha. Alpha po ito ha. At what angles will the instantaneous values of the current be the following? 7.25 amperes, 15 amperes, negative 19.9 amperes, negative 12.2 amperes. Take note, pag may nakita ko ditong mas mataas sa 21.2, mali na yon kasi ito yung maximum niya eh. Negative 21.2 at saka positive 21.2. Yun ang kanya maximum. So yun, so to determine the angles, ilalagay lang natin itong I dito ng mga big given, tapos i-manipulate natin yung equation to solve for alpha. Ganun lang. So kagaya nito, 7.25. So ito ibaba natin and take the arc sine of this. You have the alpha. So mula dito, your alpha will be 20 degrees. Dito naman, kung 15 yan, 45.04 degrees. Dito, negative 19. Ano po? Pag divide mo to negative. Kinuha mo yung arc sine ng negative will give you negative also. That is 69.83 degrees. Kung maipapakita natin yan sa graph, di ba ang ating graph kanina, pag ganito yun, 0, 180, 360. Ang negative 69 nandito sa kabilang side. Ano po? Nandyan siya sa part na yan. Okay? Or, pwede rin tayong mag-plus 360. Ibig sabihin, umabante na siya dito. Kaya nandito na yung banda.
Kung nandito yon, ang tinutukoy natin, plus 360, andito na siya. Kasi parehas lang din naman na value yon. Nasundan po ba? Kasi paulit-ulit lang ang values niyan eh. Alternating current. So plus 360, that angle will be 290.17 degrees. Then lastly, at negative 12.2, your angle is negative 30.13 plus 360 ulit. That will be 324.87 degrees. Okay? So, delete ko na ito. Forward. 6. What are the frequencies of the following sinusoidal waves? The letter A equals E sub M sine 377T. And letter B equals IM sine 3140. Kanina, meron na tayong na-solve dito. Ito yung W natin kanina eh. So, anyway, ito siya. 377T. Ano po? Now, from the formula, W equals 2 pi F. Solve for F, that is W over 2 pi. So, 377 over 2 pi. Almost 60 Hz po yan. Then, another one, the angular velocity is 314. Ito po. So, ganun din. Ganun ang formula. 314 over 2 pi is 49.97 Hz or 50 Hz. Ano po yun? Sa ibang bansa kasi, yung yung frequency nila ay 50 Hz, hindi 60 Hz. Ano po? So, yung mga appliances nila ay designed for 50 Hz also. This is the last one, I guess. Then, sabi niya, a 25 cycle sinusoidal EMF wave has a maximum value of 340 volts. Determine the instantaneous value of EMF E at time 0.007 second after the wave passes through zero in the positive direction. Yun yung una. So, ibig sabihin, kung ito yung 0.007 second kung nasaan siya, anong value niya? Yung ibig sabihin. Pangalawa naman, 0.01 second after the wave passed through zero to the negative direction na. So, ito may mga 0, 0. Ito yung negative direction niya. So, ibig sabihin, dito, plus 0.01 second. So, nandito yung banda. Yung pangalawa. So, expect a value of negative dito. Dito naman sa una, expect a value of positive kung hindi pa niya na lagpasan yung time na to. Okay? So, yan. So, paano malalaman? Una, kailangan nating alamin yung kanyang period. Ito po. So, again, we have this peak value of 340. Di ba ang ating formula is sin E sub M sin WT, in which W is 2 pi FT. Nasundan po ba? This is 2. This is pi, 3.1416. This is F, and this is T. Yun yung pinaka-formula natin ng E, instantaneous value of E. Okay, hope nasundan. And T, 1 period is 1 over F. Ano po? So, ang ating F ay 25 cycle as given. So, 1 over 25 will be 0.04 second. What does it mean na naman? Yung 0.04 niyan, yan yung time na na-accumulate niya para mabuo niya yung 1 cycle. Ito yun. So, 0.04 ito. Ang kalahati niya, half cycle is 0.02. Kung 0.007 ito, siyempre positive yun. We expect a value of positive value. So, 0.02 ito, ang sabi niya kanina, 0.01 sa letter B. After the wave passed through zero to the negative. So, kung 0.02, ang kalahati nito 0.01. So, expect na talagang eksaktong kalahati yung letter B ano, sa negative. And that is the negative peak value. Okay? So, negative peak value, kung ito yung peak niya, negative peak ay negative 340 nito. So, dapat ang sagot natin sa pangalawa ay negative 340. Anyway, mamaya. So, balik tayo sa letter A. We have this formula E, B equal to E sub M sin 2 pi FT. So, E sub M is 340 given.
2, and pi constant. F is 25, ano po, given. Time t is 0.007 seconds. So we have 302.94 volts. Ibig sabihin, yan yung value ng E at time 0.007 seconds. Yung pangalawa, na hinulaan na natin kanina, negative 340. Pero solvein pa rin natin dito. So ang time t niya, kasi nandito yon. So kung ito ay 0.4, 0.04, I mean. So itong time na tumula rito hanggang ay 0.03 yan actually. So ang time t mo ay 0.03. So again, by formula, E sub m sin 2 pi f t. So ito na siyang E sub m. Ito constant naman to, F is 25.03. Pag sinolve natin ito, that is exactly equal to negative 340 volts. So tatama tayo kasi ang hula natin kanina ay negative 340 volts. Okay? Nasundan po ba? Baka may tanong sila? Reactions? Man lang, wala akong makita eh. Sige, may marami na. Okay, thank you. So, ayan. Okay, so I guess this is the last example na for this. Ay, meron pa isa. Okay, ito. A 25 cycle EMF has an RMS value, root mean square, of 250 volts. Is 0. So, ang value niya raw ay 0 and increasing positively when time t is equal to 0. From 0 to positive siya. Whereas to determine the maximum value. So, mula dito sa RMS, makukuha mo na agad ang maximum kasi may formulas tayo doon. Angle and radians at time t is 1/75 second. And C, sinusoidal voltage equation. Ano po? So, ang given, F, 25 cycle. RMS 250. Ayan sila. So, by formula kanina, yung mga una kong pinisinta, maximum value is 1.414 times VRMS. So, pag minultiply natin to, ang kanyang maximum value ay 353.50 volts. By the way, hindi ko pala naibigyan ng diin kanina o pansinan. Kung ang ating RMS value sa kabahayan ay 220 volts, hindi lang yan ang inaabot na voltahe ng AC. Kasi yun lang yung kanyang RMS value. Okay? So kung 220 volts yun, i-multiply mo ng 1.414, ang pinaka-peak value at an instant ay mas mataas po sa 220. So that is 220 times 1.414. Okay? So yan. So balik tayo dito. So ito na yung ating letter A, no? 353.50 volts. Now for letter B, the angle in radians at time t is 1/75 seconds. Ano po? So again, by formula, Wt is 2 pi ft. Ano po? So, we have here, ano to, 25/75 ito eh. And that is 1/3 or 2/3 pi. Na ang sulat niya lang ay 2 pi/3. Ano po? 2 pi/3 radians. That is letter B. And then, yung equation niya, so unahin mo yung peak value, sana siya? 353.5. O B max sin 2 pi ft. 2 pi f and t. So, 2 pi and f is 157 pag multiply ito tatlo. Okay? So, yan po siya. Take note, pag ganito po ang inyong formula, 2 pi ft, dapat ang inyong calcio ay naka-radians. Pagka naman alpha, ang inyong calcio ay naka-degrees dapat. Okay? So, hope na sundan yan ang binanggit natin. Pag ganito, 2 pi ft, radians. Pag alpha, degrees. I have 9 minutes remaining. Okay, so yun po ang last slide ng ating umpisa nitong AC na ito. So, 9 minutes pa naman yan. Siguro we can start na with the next one. Isa na ako. Circuit phasors yata.
Okay, nakikita na po? Circuit phase source and circuit elements. So again, we are talking of AC. Aha. Meron tayong phase na tinatawag dito. May tinatawag kasi kaming phase sequence, alin ang nauna, alin ang nahuli. O kaya in phase, sabay sila. May mga ganun. So, ito siya. Phase is a fractional part of a period through which the time or the associated time angle omega t has advanced from an arbitrary reference. So, meron tayong reference. Ano po? So, dito, kung makikita ninyo, meron tayong tatlong AC waveform na pinakita. Ito. So, kunyari, ito yung angle alpha with respect to the value of I. Ano po? So, meron tayong current I, sinusoidal, current I1, sinusoidal, and current I2, sinusoidal. So, ito yung mga pinaka-phase angle differences nila. Ito, from this point to that point is angle theta, kunyari. Ito naman, from this point to that point is angle P. So, kung ito yung iyong I, it start at 0 and that is your reference. Kung igagawa mo yung kanyang waveform o equation, we have I be equal to I sub M sin omega t. Ano po? Nasundan? Ito yung ating pinaka-basic equation kanina. I sub M sin omega t. Now, for I1, mapapansin niyo nauna siya. Bakit nasabing nauna? Nag-uumpisa pa lang si I, siya halos nasa peak value na. Kaya nauna siya. Kaya, kung gagawin mo yung kanyang equation, I1 will be equal to IM, provided na pare-parehas ang height nito ha. So, IM, kaya IM din to. IM sin WT plus theta. Okay? Take note again. Ang WT ay radian measurement. Ang theta ay angular measurement. Ano po? So, degree measurement, I mean. Kasi parehas lang angular. So, degree ito. So, dapat, kung magkukompute ka nito, either you convert your theta into radians, tapos yung calculate mo radian. Ano po? Ganun po ang gagawin. So, that is for I1. Now, for I2, ito siya. Ang distance niya mula kay I ay angle phi. So, kung titignan natin to at iisipin natin yan, nahuhuli naman siya compared to I. Bakit? Si I kasi nakaangat na o siya pa umpisa pa lang. Kaya siya ay nahuli. Kaya, pag nilagay natin yan sa equation with respect to I, that is I2 equals I sub M sin WT minus phi. Ano po? Yung nahuli niyang angle, yun yung minus. Yung na-advance niyang angle dito, yun yung plus. Okay? So, same thing ulit ha. This is radian, this degrees. So, gawin mo radian lahat para radian measurement. Pwede rin namang angular, degrees dapat lahat. Para yung calculate mo, degrees din. Kasi dyan, yung mga nagkakamali ng compute, dyan na. So, mapapansin natin, ito, IM sin omega t, it start at 0. Pag pinlat siya, this is I, ito yung kanyang maximum value, the angle is 0. Okay? So, kung tutuusin sa mathematics, ang peak value nito ay siyang haba talaga nito. Pero sa amin sa electrical, sa ibang mga libro, RMS po ay okay na rin dito. Itong haba na ito ay RMS. Kasi mas madali namin siyang intindihin. Okay? Next, ito namang I1 na nauna siya ng angle theta. Ito yon. So, kung kunyari pareha sila ng height ng taas peak, this is I1. Pero nauna siya ng angle theta, kaya ang anyang location ay nandito na. That is angle theta. Yung isa naman ay nahuli, si I2. Ito naman yung nahuli niya. Kasi di ba ang angle dito ay positive, angle dito ay negative. Ano po? Pag ganyan ang ikot mo. Hope na sundan. I have 3 minutes. Okay? Next tayo. So, yun yung mga phasors. Ano po?
Now, for the circuit elements, meron tayong tinatawag na active elements and passive elements. Ano po? Active, yun yung mga sources like current sources and voltage sources. Yung passive naman, yun yung basic three. Resistor, inductor, and capacitor. Yun yung mga passive elements. So, umpisa tayo sa resistance muna in AC. So, may mga diniscuss na tayo dun sa DC, yung resistance ano po. So, dito may have the AC resistance. In an AC circuit with only resistance, the current variations are in phase with the applied voltage. Ano po ang ibig sabihin nun? Yung pagtakbo ng voltage at current sa circuito ay sabay na sabay. Ano po ang ibig sabihin nun? Sabay silang nag-aatay ng 0, sabay nag-aatay ng peak value, sabay nag-aatay ng 0, sabay nag-aatay ng negative peak value, nag-aatay ng 0 sabay, and so on paulit-ulit. Ganun po ang ibig sabihin niya. So, pag pinlat yan sa phasor diagram, kunyari ito yung iyong voltage V, nasa 0 degrees ka, ang iyong current ay nasa 0 degrees din. Sabay sila. Okay? Kaya ito siya. So, ibig sabihin, wala silang phase angle difference. 0 ang gitna nilang angle. Yan po ang ibig sabihin. Okay? So, ito yung isang example. By the way, AC source, bilog, tapos may paganyan sa loob na symbol. Ibig sabihin yan ay AC. Pag DC, battery. Yung line-line. So, the resistance in any wire causes friction and reduces the amount of current loss. So, siyempre, sabi nga natin, pag may-resistance, di nababawasan yung current. Byproducts of this electrical friction are heat and light. So, unit is ohms, of course. The unit of electrical power associated with these resistive loads are watts. So, yun ang unang passive element, resistor. The next one is inductor. Inductor is a two-terminal passive device which has the ability to oppose any sudden change in the flow of current. Ibig sabihin, siya yung pumipigil ng kagyat na pagtaas at pagbaba ng current sa circuito. Bababa rin, pero hindi yung agad-agad. Kumbaga, meron siyang capability na huwag mo nang ibaba agad-agad. It is physically made of a coil of wire wound around a core. Ano po? So, coil siya. And we have the term inductance. So, kanina inductor yun yung physical na element. Inductance is a measure of the ability of a device to store energy in the form of magnetic field. It is the ability to oppose sudden change in current, nabanggit natin kanina. And the unit of inductance is Henry. Ano po? Henry. Capital H-E-N-R-Y. And the induced voltage in a coil, in an inductor, is given by this formula. E equals L d-I-dt, or derivative of the current I with respect to time t. L is the inductance. Ano po? So the units, Henry, ito, d-I-dt, current is ampere, time is second. So, result, volts. Then, if an AC voltage is applied across the circuit having only inductance, yun lang ang meron sa kanya, walang resistance.